Yan, hello guys. Update tayo sa ating tanim na ampalaya na almost 2 months na mula pagpunla natin. Yan. Yan. May mga maliliit na bunga. Yan. May kaunti ng mga bunga. Hindi pa talaga ganun karami yung bunga. Yan. Ang nakuha na natin dito, na harvest pa lang natin, nasa 150 kilos plus pa lang. Yun pa lang yung na-harvest natin. Yan, nandito tayo sa area 1. Ayan. Doon sa area 2, ayan, marami na doon. Makapag-harvest na tayo doon na almost 200 kilos plus every after 2 days. Yan, 3 days tayo mag-pick dito, harvest sa ating ampalaya. Dito ay kakaunti pa lang, kaya lang medyo hindi ganun ka mahal yung price sa ampalaya ngayon. Regular price lang. Yan, hindi na siya umabot ng 40 pesos. Yan. Hindi rin bumaba sa 20 pesos. Yan. Hindi bumaba sa 25, 20. Between lang talaga yung in between lang sa 25 to 40. Yan. Ang bili sa atin ngayon. Kasi maraming bumibili sa atin. Hindi lang nag-isa yung buyer natin, marami sila. Mayroon tayong 5 buyer na pumupunta dito sa ating area. May mga ampalaya natin, may mga tama na ng punggos. Yan, mga yellow spot, ano bang tawag dito. Apply tayo dito ng multi-site na fungicide at saka yung single site. Yan, interval. Insecticide naman natin, Mitomil lang tayo, Mitomil at saka Glutathione. Yan. So yan yung ampalaya natin. Okay na yan, kahit regular price lang, at least kahit pa paano mayroon tayong ma-harvest, mayroon tayong ibenta weekly. Yan, may 2 puno dito natin na maanang wilting. Yan. Yan, hopefully hindi tamaan lahat. Nag-apply tayo dito noong nakarang linggo ng copper base na fungicide. Yan, bactericide fungicide. Yan, variety nga pala nito guys ay Galaxy Max. Yan, Galaxy Max, nasa around 250 health lang to dito sa ating area 1. Doon sa area 2, 250 health lang din. Hindi natin pinagsabay kasi yung pinagsuplayan natin medyo maliit lang yung palengke na pinagsuplayan natin. Doon din pinabagsak sa mga bumibili sa akin dito. Medyo maliit lang. Kung magtanim tayo dito ng 1,000 health, baka mag oversupply na. Yan. Struggle tayo sa price. Yan. Baka magbagsak yung ampalaya, tapos hindi lang tayo ang nagtatanim, mayroon pang iba. Kaya minimize lang lagi yung tanim ko. Tapos magtanim ako ng
balya pag 200 hills yan naka different stage siya, hindi natin pinagsabay sa pagtanim. So ganun yung strategy ko dito sa pagtatanim ng mga gulay. Yan. Doon sa area to, nasa mga malapit na doon patapos na doon ang ampalaya natin. Mga October siguro, last week sa October wala na, pwede na tayo magtanim ng ibang gulay na naman doon. So yan. Next week yan, mag-spray tayo dito sa tabla ng glufosinate ammonium, yung contact herbicide non-selective. Spray tayo dyan para medyo malinis naman yung area natin. So ganun lang yung management natin dito, spray ng insecticides. 2 AI pa lang yung gamit natin kasi na-control naman natin yung mga insects. Karamihan ang pinaka-common na umatake sa insects dito sa ating mga ampalaya ay ano lang, fruit flies at saka yung bug, yun kung sa Bisaya pa katong kaliwat sa piangaw, katong baho, yan, mga bugs lang yung insects na umaatake dito sa atin. Hindi namin may mga tama ng fruit flies, yan very rare lang, yan na. Okay naman yung mga bunga, hindi pala talaga bumulusok yung mga bunga kasi mag 2 months pa lang to yung ampalaya natin. Pero ang iba yung mga tanim nila, marami na talaga silang makuha, yan, na ma-harvest, ma-pick. Dito sa atin yan, regular lang yung ma-pick natin, hindi ganun karami. Yan. Pero okay na sa akin, at least kahit pa paano mayroon tayong ma-harvest. Yan. So yan lang guys, mag-update lang tayo muli sa ating mga tanim. Yan. Hopefully marami tayong ma-inspire na katulad din natin na ang hobby ay farming. Yan. Ako nga pala si GC, nagsasabing be simple, be humble, work smart, at sipag lang para i-bless. Yan, salamat. Happy farming guys.